Hi, welcome back to Vamerchel Digital Creations, and in this video ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang ating pricing calculator template. So let's start. So sa mga nag-avail ng ating pricing calculator template, makaka-receive kayo ng access sa ating link, and itong ating pricing calculator template is a Google Sheet file. So kailangan nyo ng i-access yung link and then make a copy. Make sure to make a copy file and make a copy ng ating file para makapag-edit kayo. So ito yung una yung makikita sa pricing calculator template. So ipapakita ko sa inyo yung parts ng ating pricing calculator template. So dito sa part na to, sa row 1 na to, dito nyo ilalagay yung name of product para madali yung ma-identify yung kung anong product yung ika-calculate nyo using our template. And then dito, for example, gumawa kayo ng ito kasi depende sa product. So let's say dito na lang sa bookmark. So para konti lang. So let's say gumawa kayo ng bookmark with a size of 2 inches by 5 inches. Tapos yung packaging nyo ng bookmark na ito is, so sa isang backing, let's say sa backing nyo na 4 or 5 by 5 inches, makakapaglagay kayo ng dalawang pieces ng bookmark. By the way, ito palang 2 inches by 5 inches. Yung 5 inches is the full length. So kung ifo-fold niyo yung magnetic bookmark, so yung magiging presentation na lang ng ating bookmark is 2 inches by 2.5 inches. So ganun yung magiging presentation niya. So sa isang backing, sa 5 by 5 backing, dalawa yung kasyang bookmark. And then, dito sa column C, nilagay ko dito, ilang bookmark ba yung kasya sa A4? Kasi importanteng malaman nyo din kung sa isang A4 sheet ng, let's say, photo paper, ilan ba yung kasya ng bookmark? So, estimate dito, sa size na 2 by 5, kasya yung 8 bookmark. And then, another sheet of A4 para naman sa backing. So, yung 5 by 5 na backings, kasya yung 4 sa isang A4. So, let's proceed na sa mga materials. Ang una niyong dapat gawin dito is to identify ano ba yung mga materials na ginamit niyo. So, kung paper, dito sa bookmark, usually kapag gumagawa ako ng bookmark, ang ginagamit ko is photo paper. So dito, nilagay ko photo paper A4 para sa bookmark, and then photo paper then A4 para sa backing. And then, since this is a magnetic bookmark, I really prefer to have a lamination. So gumagamit ako usually dito ng photo top na glitter finish. And then sa binding materials, nilagay ko na lang dito is magnetic sheet. So magnetic sheet 1 millimeter with adhesive yung recommended ko na gamit sa magnetic bookmark. And then also the printing section. Dito din sa baba, makikita nyo rin dito ito rin yung mga formula. So as much as possible, wala na din kayong masyadong gagalawin dito. So let's continue. So pag nakalagay na kayo dito ng materials, dito sa side na 'to ng ating calculator template, meron din ako ditong set ng cost of materials na nilagay. So let's say gumamit tayo ng photo paper A4. So dito sa cost of material makikita nyo, palitin natin. Makikita nyo na may formula na siya. So ginagawa ko is para automatic na siyang mag-calculate. So dito na siya sa N6. So, bandang nandito siya. So, N6, eto siya. So, ang gagawin mo is kung gumamit ka dito ng photo paper na materials, ang ginagawa ko lang, equal, sasahanapin niyo siya dito sa cost of materials. Photo paper, yung unit cost. And also, ganun din dito kasi yun din ang ginamit natin. So, dito, photo paper pa rin. So, equals
and then itong unit cost ng photo paper. Then after niyan, so same lang gagawin niyo din sa photo, hahanapin niyo yung materials and then unit price niya para automatic na siyang maglalagay diyan ng cost. Gano'n din dito. Then later on, gusto ko lang i-emphasize dito yung paglagay ng quantity. So dito nilagay natin 'di ba, sa isang A4 sheet ng photo paper, 8 yung kasya. So ang magiging quantity mo dito is that for one sheet of A4, 8 yung kasya kaya 1 / 8 yung formula ko dito. Sorry, nag-error. So one sheet of photo paper kasya yung 8 bookmark natin, kaya gano'n yung formula. Dito naman sa backings, gano'n din, one sheet of photo paper, 4 na backings yung kasya. Para automatic niya nang i-compute yung magiging amount for every one piece ng bookmark. Gano'n din dito sa ating glitter. So, ito yung Phototop glitter. Ilalagay natin 'to sa isang buong A4 sheet. Kaya ang gagawin is one sheet of Phototop, 8 yung kasya na bookmark. And then dito naman sa magnetic sheet, 'di ba? So ang ginawa ko dito is 1/16 kasi sa 8 pieces of bookmark, yung two sides ng ating bookmark, pareho nating lalagyan yun ng magnetic sheet. So estimate price ko na dito is 16 pieces of magnetic sheet yung gagamitin natin para sa 8 bookmark. So one magnetic sheet divided by 16 pieces of magnetic sheet para sa bookmark. And then lastly, dito sa colored photo paper, so estimate na din, so one photo paper, kaya 0.20 yung price. So one page lang yung gagamitin natin. Okay, I hope you got it. So, ang gagawin nyo lang dito is first, i-list nyo yung materials na ginamit nyo sa paggawa ng ng bookmark. And then, dito sa cost of materials, parang isi-sync lang ninyo yung column or cell kung nasan siya dito sa cost of materials. Dito sa cost of materials. And then quantity, especially, take note of this, quantity. Kaya I really advise na ilagay niyo dito sa baba ng product name yung parang specifications ng product niyo for every one page na gagamitin ninyong ng materials. Then let's proceed kasi automatic na siyang magko-compute. So, kapag nalagay na natin lahat ng materials and then quantity, automatic na siyang mag-a-add. So, dito, total cost of materials is 20 pesos and 93 centavos. Then, syempre, gusto nating kumita tayo. So, ako, this is just a suggested. Pero depende sa inyo kung magkano yung gusto nyong maging markup. You can start with 10%. So, hanggang 50%, kayong bahala kung ano yung gusto nyong ilagay dito. So, kung 50% yung markup nyo, papalitan nyo lang yan dito ng 0.50. So, automatic na din siyang magko-compute dito. Then, after that, magsa-sum up na siya. So, ito yung total cost and then markup. So, 31.39 pesos. Etong item retail price, usually ang ginagawa ko dito is nagse-search ako dito sa mga e-commerce store, sa mga online store or sa mga online seller. Magkano ba usually yung benta nila? So estimate nilalagay ko 'yan diyan. Kasi in case na may humingi sa inyo ng discount, so puwede niyo pa rin i-adjust yung pricing niyo. So dito, unit price and then markup. So puwede niyo na 'tong maging suggested retail price. So 31.39, so round up niyo na lang, so around 35 pesos gano'n. So kung magbebenta kayo, kung ibebenta niyo siya per piece kasi iisipin niyo personalized din 'to. So, maximum of around 45 pesos. Sa ganitong set ng magnetic bookmark,
yung usually nakikita kong pricing is ₱45. So 'yan, ito yung mga kailangan niyong palitan. Then after that, automatic na siyang magko-compute, okey?